Wilma. Harry, anong meron? Bakit parang nanlalamig ka na? May problema ba? Sinubukang abutin ng kamay ng asawa pero umiwas ito. Wala naman. Bilisan mong kumain at matulog ka na pagkatapos. May lalakarin lang ako ngayong gabi. Mahalagang bagay para sa anak ko. Huwag mo kong antayin. Bukas pa ako babalik. Bagaman sumagot, bakas na bakas ang panlalamig. Umalis ito na hindi man lang humalik sa noo, bagay na palaging ginagawa noon. Dahil sa kilos ng asawa, dito sinampal ng katotohanan si Wilma. Aniya sa sarili, marahil ang pakay ni Harry ay ang magkaanak, hindi ang malin siya. Naunawaan ang matatamis sa salita dati, ang magalang na pagtrato. Lahat ng ito ay para lamang makuha ang loob niya. Ngayon na pinagbubuntis ang bata, nagsimulang magbago ang lahat. Kinabukasan bumalik ang asawa. Napako ang tingin ni Wilma sa dala nitong pusa. Kulay itim pero kakaiba ang presensya. Nanlilisik ang mga mata. Walang kurap na nakatitig sa kanya. Kinilabutan siya sa hindi malamang dahilan. Hindi lang yun. Halos linggo-linggo umaalis si Larry. At sa bawat pagbalik, pusang itim ang bitbit. Walang ideya kung saan ito tinatago dahil wala naman sa tahanan. Sa tuwing magtatanong ay hindi rin sasagot. Pero matapos ang pusa, uwak naman ang dinadala ni Harry. Walang pinagkaiba. Nanlilisik ang mga mata. Nakakakilabot ang presensya. At ang pinakamalala, ito ang gumigising tuwing umaga. Magsisimula pa lang ang araw pero takot kagad ang sasalubong. Habang siya ay naguguluhan sa nangyayari, tuwang-tuwa naman ang asawa. Harry, aminin mo nga sa akin. Ano ba talagang balak mo? Hindi mo na ako napapansin, oh. Natatakot na ako. Huwag ka matakot sa kilos ko. Ang dapat mong katakutan yung nasa sinapupunan mo. Hindi mo mauunawaan sa ngayon pero pagdating ng araw, kapag nasilayan mo ang bata malalaman mo. Wika ni Harry. Ngumiti pa ito ng nakakaloko. Napalunok si Wilma sa tugon ng asawa. Nagmamadaling pumasok ng silid. Hindi na kaya pang harapin si Harry kung puro pananakot ang sasabihin. Wala na siyang ideya sa nangyayari kung kaya't naisipang tumakas. Ang problema, bantay sarado ng mga trabahador ang paligid. Dito lang din napansin na maging ang mga ito, maging ang mga katulong ay may kakaibang kilos. Hindi nagsasalita. Tumitingin lamang, nakakakilabot pa ang itsura. Naganap ng paraan para makaalis subalit anuman ang gawin, palaging may nakatingin. Walang magawa kundi magtiis at lihim na alamin ang kaganapan. Isang hapon narinig ang pag-uusap ni Harry at Manang Rosario. Malapit nang lumabas ang bata. Uwi ka sa inyo kasama yun. Anong gagawin mo sa asawa mo? Iaalay mo ba sa iyong ama o bibitayin? Hindi ko alam. Hindi ko naisip yan. Mabuting tao si Wilma. Siguro ibabalik ko sa kanila. Ang bata lang naman ang kailangan ko. Hindi matutuwa ang tatay mo kapag yan ang nangyari. Tradisyon ng angkan mo na ialay ang asawa sa kanilang ama o hindi kaya bitayin. Walang sino man ang makakaalis sa kapalarang ito. Pag-iisipan ko pero sa ngayon, ang bata ang inaalala ko. Sana kasing lakas niya si tatay para hindi ako mapaya. Kung ang bata sa sinapupunan ng pag-uusapan, wala kang dapat ipag-alala. Dahil ngayon palang ramdam ko na ang lakas niya. Higit pa sa iyong ama ang kakayahan. Mahaba ang pag-uusap, pero wala ni isang naintindihan si Wilma. Dali-daling bumalik ng silid at inalala ang kalagayan.
Nang masipat ang trabador na dahan-dahang nagsisialisan, muling naisip ang pagtakas. Sa kabutiang palad nakaalis sa lugar, paika-ikang naglakad sa gitna ng gubat. Tuwang-tuwa na sana, pero laking gulat nang bumungad si Manang Rosario. Paglingon, naroon ang iilan sa mga trabador. Walang sabi-sabi, kinaladkad siya pabalik ng tahanan. Nakatanggap ng sermon mula sa asawa. Sumagot si Wilma pero sinampal lamang siya. Kaagad namang humingi ng tawad si Harry, pero hindi ito sapat para burahin ang pagdududa niya. Hindi naglaon. Sa paglipas ng buwan isinilang ang sanggol. Ito na yata ang pinakakinakatakutang silid na pinasok ni Wilma. Maraming nakasinding itim na kandila. Mga uwak at pusang itim na inuwi ng asawa. Dagdag kilabot pa ang mga katagang sinasambit ni Manang Rosario. Nasa tabi si Harry. Ngiti-ngiti. Hindi makapag-intay na masilayan ang bata. May kung anong ritual pang ginawa si Manang Rosario. Kinatay ang itak. Ang dugo nito ay pinahid sa tiyan ni Wilma. Hindi siya makapalag dahil nakagapos at may takip ang bibig. Pagkatapos ng dugo, langis naman ang pinahid. Hinilot ng hinilot hanggang sa napansin na lamang na nasa bisig ng kumadrona na ang bata. Hindi niya ito namalayan. Hindi inabot sa kanya ang bata. Diretso ito sa ginuwit na bilog ni Manang Rosario. Sumasabay na rin si Harry sa pagsambit ng mga kataga. Hindi naglaon bumigat ang presensya ng silid. Humuni ang mga uwak. Sobrang gulo ng kaganapan hanggang sa narinig ni Wilma ang iyak ng bata. Kaso nga lang takot ang bumungad sa kanya dahil para itong mabangis na hayop. Hindi nagtagal pinakita ng asawa ang sanggol. Itim ang balat. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mga kuko. At ang salitang sumagi sa isip, walang iba kung hindi aswang. Nang tumagal inantay si Wilma. Pagmulat ibang kwarto na ang kinalalagyan, saktong pumasok ang asawa, karga-karga ang bata. Takot kagad ang naramdaman ng maalala ang kaganapan kagabi. Pero lalo lang siyang naguluhan dahil nang ibigay ni Harry ang sanggol. Normal naman ito. Maimbing ang pagtulog. Parang ordinaryong bata katulad ng karamihan. Nagtatakang tumitig sa asawa. May nangyari kagabi ah. Anong ginawa niyo? Meron ba? Parang wala naman. Wilma, yakapin mo na maigpit ang bata. Namnamin ng sandali na nasa ganyang kalagayan pa siya. Dahil sa oras na maging ganap yan, hindi mo na mahahawakan. Ano bang sinasabi mo? Anong ginawa mo sa anak kong hayop ka? Hindi siya sinagot ni Harry. Kalmado itong umiwas ng kwarto. Si Wilma sa kabilang banda. Tinitigang mabuti ang anak. Hindi maiwasang maiyak habang humihiling na sana guni-guni ang kaganapang kagabi. Pero sa paglipas ng mga araw, buwan, nang matuto ng maglakad ang bata, dito nalinawan ang lahat. Isang gabi habang nagtitimpla ng gata sa kusina, narinig ang kakaibang ingay sa itaas. Nagmumula sa kwarto kung saan siya nagluwal. Sa tulak ng kuryosidad, sinilip niya. Hindi inaasahan na makikita ang anak doon. Isa-isang kinain ang mga uwak. Ang malala pa, ang mga pusa ay hindi na pusa. Nagbago ang anyo ng mga ito at naging ganap na aswang. Nang limingon ng bata, nanigas si Wilma sa kinakatayuan dahil maging ito ay naging ganap na halimaw. Kagad sinarado ang pintuan, nagmamadaling umalis. Sa puntong ito tuluyan siyang nakalayo sa lugar. Taon ang lumipas. Walang balita si Wilma sa bata o asawa man lang. Iniwasang maisip dahil sariwa sa alaala ang mga kaganapan. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin. Isang araw,
Habang nagtsatsaga sa paghuhugas ng pinggan sa maliit na karinderya, nasipat si Harry sa hindi kalayuan. Nakangisi at kumakaway. Kagad nagtago pero walang magawa nang lumapit ito. Hindi ka man lang nagpaalam. Bigla ka na lang nawala. Sa tingin mo ba tamang iwanan ng asawa at anak? Hindi mo ko matatakot, Harry. Hindi asawa at anak ang iniwan ko, kundi mga demonyo. Kung alam ko lang nahalimaw ka, sana hindi na ako sumama sa'yo. Matapos mong maramdaman ang ginhawa sa buhay, ganyan ang isusukli mo. Wala kang utang na loob. Tandaan mo, basura ka lang nang dinampot kita rito. Basura na akong basura, pero hindi ako sasama sa halimaw na katulad mo. Aswang! Hindi inasahan ni Wilma. Sa paglipas ng taon, bumalik siya sa poder ng asawa. Sa pagkakataong ito, sa tahanan ng biyanan dinala, bumungad ang nakangiti nitong ama. Gustong yumakap pero kagad nag-iwas. Dumako ang tingin sa batang nakaupo sa tabi. Kumakain ito ng hilaw na karne. Napalunok ng laway si Wilma. Lumaki ang bata sa piling ng mga halimaw. 3 taon pa lang ito, pero nararamdaman ang kasamaan sa pagkatao. Hindi niya tuloy mabilang kung ilan na ang nabiktima. Tila naman nahulaan ng biyanan ang nasa isip. Sa kabutiang palad, hindi pa ng biktima ng tao ang apo ko. Hayop pa lang ang pinagkakabalahan. Huwag ka mag-alala dahil puro hayop pa lang ang tinitikman ng bata. Sayang lang, hindi mo nasaksiyan ang mga sandaling yon. Wika ni Mang Ponce na ama ni Harry. Kaya nga ako umalis eh. Hindi ko masikmura na may kasama akong aswang sa iisang bubong. Bakit nyo ba ako pinabalik? Anong kailangan nyo? Gagawin nyo ba akong hapunan? Nagbago ang reaksyon ni Mang Ponce. Lumapit kay Harry at sinabi kung ano. Kagad kinaladkad ng asawa patungo sa isang silid upang doon ikulong. Habang nag-aantay kung ano ang mangyayari, pagsapit ng gabi dinalaw si Wilma ng sariling anak. Kumatok ng kumatok. Hindi siya sumagot. Sumilip sa ibabang siwang ng pintuan. Nakita ang 2 maliit na paa. Maririnig ang hagikgik ng bata. Hindi nagtagal biglang tumahimik at nagsimulang bumalot ang kilabot. May mga yabag sa dingding, sa kisame, hanggang sa paglingon. Nasa loob ang bata nang hindi namamalayan. Ang mukha nito ay bahagyang umitim. Mapupula ang nanlilisik na mga mata. Matutulis ang mga ngipin at mga kuko. Maliit mang tignan pero mabangis. Nanginginig si Wilma pero sinubukang kumalma at kausapin ng bata. Hindi nagtagal ay unti-unting bumigay. Bumalik sa normal na anyo. Dahang-dahang gumapang palapit. Niyakap niya ito. Naluluwang kinantahan hanggang sa makatulog sa bisig. Sa mga sandaling yun, walang ibang nais kung hindi tulungan ang bata na makabalik sa normal. Naiplano sa isip ang paghingi ng tulong sa manggagamot o albularyo. Inalala ang mga panahon na minsang may dumadayong manggagamot sa bayan. Ilang ulit din siyang nagpasuri dito nung palaboy-laboy sa lansangan. Naudlot ang pagbabalak nang pumasok si Harry. Kinuha ang bata sa kanya para patulugin sa kabilang silid. Hinayaan na rin siya nitong makalabas ng kwarto. Wilma, umalis si tatay dahil may mahalagang pupuntahan, kaya pwede ka maglibot sa lugar. Pero tandaan mo kapag nakabalik siya, kailangan mong magpakabait. Isang pagkakamali mo lang, magiging hapunan ka niya. Sabihin mo nga sa akin, anong klase ba talaga yung pamilya mo? Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang lahat, Wilma? Patawad kung niloko kita. Pero gusto ko malaman mo na naging totoo din ako sa'yo kahit papano. Ang kaso, kailangan kong sundin ang kagustuhan ni tatay kung gusto ko pang mabuhay. Tradisyon ng angkan na maganap ng mapapangasawa ang bawat lalaki. Kailangan magkaanak.
Habang nasa sinapupunan may mga ritual na ilalapat para sa kapakanakan ay ganap ng aswang. Pagkatapos nun, ang asawang babae ay aalay sa biyanan para maging hapunan pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hindi ko kayang gawin yon, kaya nakiusap ako kay Tatay Ponce na wag ikaw. Sa kabutihang palad, nakinig naman siya. Hindi alam ni Wilma kung matutuwa ba siya o hindi. Ang tanging sigurado sa mga sandaling ito, nasa panganib ang buhay niya. Walang pinaniwalaan sa mga sinabi ng asawa. Oras ng bulabugi ng angil. Magkasama sila sa silid ni Harry, pero sa kabila ng malakas na ingay, mahimbing ito. Pagsilip sa labas, kasalukuyang nag-aaway ang mga aswang sa mismong bakuran. Nasipat sa tabi ang bata, tuwang-tuwa habang nanonood. Hindi makapaniwala si Wilma sa nasaksihan. Ginising ang ama. Ito mismo ang nagpariwanag na normal ang kaganapang iyon sa pamamahay nila. Huwag ka mag-alala. Katuwaan lamang yan na makatulong dito sa bahay para libangin ang anak natin. Tignan mo, masayang-masaya si John. Nagpatuloy ang tagpo. Hanggang sa masipat ang ligaw na baboy ramo. Nabaling ang atensyon ng mga aswang. Hindi naglaon ay hinabol. Kagad siyang sinaway ni Harry dahil susundan ni Wilma ang anak. Hayaan mo ang anak natin na gawin ang kagustuhan niya. Habulin man ang baboy ramo o kahit anong uri ng hayop. Huwag mong papakialaman dahil alam niya ang gagawin niya. Kagaya ng sinabi nito, makaraan ng ilang oras bumalik ang bata. Buwat-buwat ng katulong habang ang isa ay hila-hila ang tinugis na baboy ramo. Parehong may dugo sa bibig. Kaunti na lamang ang natira sa parte ng hayop. Kumatok ang katulong. Nakangiting binalik ang bata. Busog na po si John. Pwede niyo na pong pagpahingahin. Nakatitig lamang si Wilma. Binaba ng katulong ang bata. Ito mismo ang naglakad papasok. Diretso sa tabi ng ama at natulog. Hindi magawang sumampa sa higaan. Kahit mag-ama niya ang dalawa, naroon pa rin ang takot para sa sarili. Kinabukasan bumalik si Mang Ponce dala ang grupo ng mga kaanak. Lahat ng mga ito ay tuwang-tuwa nang makilala si John. Samantalang masama ang titig kay Wilma. Magkarap ang lahat sa pag, kanya-kanya ng kain. Kahit iba't ibang putahe ang nasa harapan, hindi pa rin may kakaila ang katotohanan. Karamihan sa mga ito ay mula sa laman ng tao. Pigil ni Wilma ang sikmura. Gusto nang umalis subalit pinigilan ni Harry. Kabastusan ito para sa bisita. Maganda ang asawa mo, Harry. Pero anong nangyari sa tradisyon ng pamilya natin? Sinilang na ang bata. Malakas. Taglay ang dugo ng ating angkan. Kaya bakit buhay pa rin hanggang sa mga oras na itong babae? Hindi ba dapat nasa sikmura na yan ang iyong ama? Wika ng matanda. Ina ni Mang Ponce, lola ni Harry. Lola, nag-usap kami ni tatay tungkol dito. Nakapag-alay na rin ako sa mga ninuno natin at kay tatay mismo. Hindi man laman ng aking asawa, pero sigurado ako mapapanatili ang tradisyon ng angkan. Mapapanatili. Pero hindi laman ng iyong asawa ang inalay. Harry, mali ka ba ng intindi sa ating tradisyon? Alam ko po ang tradisyon. Ang sabi, kapag nakapag-asawa ang miyembro ng lalaki ng pamilya, layunin niyang maganap ng asawa na makapagbibigay ng anak. Sa oras na mailawalang bata, kinakailangan mag-alay ng laman sa biyan ng lalaki upang mapagpatibay ang lahi. Malinaw na sinabing mag-alay ng laman, pero kailanman hindi binanggit na asawa ang ihalay. Hindi ho ba, Tatay Ponce? Hindi mawari ni Wilma kung papaniwalaan ng asawa. Pinagtanggol siya nito laban sa sariling pamilya. Sa puntong ito, ramdam na ramdam niya ang galit ni Harry.
Masama ang titig sa bawat taong nakaupo sa hapag. Maging si Mang Ponce, nakayuko lamang ang ulo. Tumango sa tanong. Nahihibang ka ba? Hindi marunong magmahal ang angkan natin. Kaya wag mong sabihin mahal mo ang babaeng yan para ipaglaban sa amin. Lola, naging mabuting apo ko sa inyo. Magmula pa noon. Kaya wag niyo po sanang kontrahin ang desisyon ko. Walang gagalaw kay Wilma hanggat nabubuhay ako. Nagtinginan ang lahat ng tumaasang tensyon. Kagad nagsalita si Mang Ponce. Nilihis ang usapan. Pagkatapos ng salo-salo nagpaalam si Wilma, sumama naman si Harry sa kanya. Walang imik sa biyahe. Hindi na mabilang ang oras sa haba. Ni hindi na alam kung saan panig ng bansa dahil makailang ulit lumipat ng sasakyan. Sumakay ng barko, bus, motorsiklo, umakyat ng kabundukan, tumawid ng sapa, naglakad pa sa malawak na kagubatan. Tumigil sa liblib na lugar, may mga tao roon. Pinatuloy ang mag-asawa. Iniwan siya ni Harry sa mga ito at naghabilin. Ako na ang bahala sa anak natin. Ikaw na rin ang bahala sa sarili mo. Ano man ang mangyari, huwag kang babalik sa lugar. Kung sakaling may makasalubong ka na miyembro ng pamilya ko, lumayo ka. Magtago. Huwag mong hayaan na mahuli ka. Dahil sa oras sa mangyari yon ay mamamatay ka. Ito ang mga impormasyon na iniwan. Namuhay siya sa piling na mag-asawang Mang Lito at Aling Monica. Ang mga ito ay magulang ng asawa ng nakakatandang kapatid ni Harry. Nang magkagipitan noon, nasawi ang kapatid. Si Harry naman ang nagtakas ng babae. Subalit nang makatagpo ang landas sa bayan, inatake at nasawi. Nagpatuloy sa buhay si Wilma. Isang araw nagmamadali sa pag-impake. Nilisan ang lugar at lumipat sa ibang probinsya. Saka lang sinabi ni Mang Lito ang dahilan. Si Harry mismo ang nagtimbre na umalis sila dahil pinapahanap ni Lola Maring. Hindi makapaniwala na hanggang sa panahon na yun, may pakialam pa rin ang asawa. Matagal nang walang balita rito. Walang ideya kung ano ang nangyari lalo na sa anak. Gayunpaman, naniniwala siyang si Harry ang bahala dahil pareho naman silang may dugong aswang. Inalala na lamang ang sarili dahil siya ang inahanap. Inakala ni Wilma na yun na ang huling paglipat. Hindi pa pala. Nasundan pa ito sa pagkakataong sa syudad na naninirahan. Naisipan na mag-asawang Mang Lito at Aling Monica na subukan ng syudad. Ilang probinsya ang nilipatan, palaging natutuntun. Ngayon sa kabutiang palad lumipas ang dekada wala nang balita sa angkan ni Harry. Sa hinaba ng panahong dumaan, hindi maiwasan ni Wilma na masabik sa mag-ama. Kahit tumantong sa ganito ang lahat, may bahagi pa rin sa pagkatao na gustong makasama sa normal na paraan. Subalit hindi mababali ang katotohanan na aswang sila Larry. Sabik man na makita at makasama ang mag-ama. Alam ni Wilma na hindi pwede dahil maaari siyang mamatay. At higit sa lahat, kapag patuloy pang pinaglaban ni Harry ang kanyang sarili na magsama silang dalawa, maaaring maging si Larry at ang anak nila ay patayin na ng angkan. Lubusan ang tinanggap ni Wilma na kailanman mas malakas ang paniniwala ng lahi kumpara sa kanilang pagmamahalan. Kailanman hinding-hindi nila mababali ang tradisyon ng mga aswang. Sobrang malas na ba ng negosyo nyo mga kabayan? O yung tipong kahit kompleto naman yung tulog mo, parang pagod ka pa rin. Madalas mga kabayan, hindi lang dapat kasi malinis yung pisikal na lugar, dapat hanggang espiritual. Ang tawag dito sa nasa harapan ko ay incenso candle for cleansing. Sinisindihan to ng 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Ang bisa ng incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Hindi
Hindi ito regular candle mga kabayan ha. Specialized candle siya, insenso na ginawang kandila at nilagyan pa ng iba't ibang uri ng sangkap upang maging pang-cleansing. Pwede mo siyang sindihan sa negosyo, sa tahanan, sa kwarto, sa tambayan. Kung saan mo nararamdaman yung negatibong enerhiya, doon mo siya sisindihan mga kabayan. And if ever may magamit na kayo sa Likha merchandise, hindi nyo maipapangako na madadasalan o makakargaan araw-araw, pwede ka magsindi ng insenso candle. Basta galing sa Likha. Pagkasindi ng gamit, itatabi mo lang yung mga gamit doon mga kabayan, nakikleanse na siya, nakokonsagra, mas naaalagaan. Marami tayong version na pagpipilian, pwede yung regular version, yung can version, yung tea light version. Lahat naman yan mga kabayan ay specialized candles, lahat yan ay insenso, lahat yan may iba't ibang uri ng sangkap at lahat yan nariyan ang orasyon at guidelines. Kung interesado kayo sa insenso candle, makleanse ang lugar, i-visit nyo lang ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.